Good morning. Back here again. Sama na naman tayo kahit na sa video lamang makakasama ko kayo. So, salamat sa Diyos, sa ating Panginoon, sa biyaya na binibigay niya ito sa akin, sa ating lahat. Okay? So, we are still in the book of Revelation. Chapter 17 tayo ngayon. Pahayag, aklat ng pahayag, chapter 17. Sabi ko, remember yung unang message natin sa Revelation, which was, goodness, more than a year ago already, huh? Sabi ko, sana hindi na natin matapos itong aklat na ito, para, which means na sana dumating ng Panginoon, kunin niya tayo, right? But we're in 17, we're still waiting, so keep waiting, sa ating Panginoon. Babalik at babalik siya, which we will see here naman, okay? So, Revelation chapter 17, ang title natin is Stay Far from False Religions. Lumayo, malayong-malayo sa mga bulaang mga relihiyon. Okay? So, let's pray muna before we start our study. Father, we thank you, Lord, again. Once again, binibigyan niyo kami ng panahon para pag-aralan ng inyong salita. Lord, kahit na malayo man po kami, O Lord, pero iisa ang aming puso, iisa aming kaisipan, O Lord, nakatuon sa inyo. So Lord, dalangin ko po yun na maging focus nga kami ngayong umaga sa inyong salita, sa inyong pagtuturo, O Lord, at makita namin, maunawaan namin ang gusto nyong iparating sa amin, O Lord. Ang kalooban nyo sa aming mga buhay. Even ngayong umagang ito, yung kalooban nyo sa inyong salita, O Lord. So, salamat po, Panginoong Jesus. Be with us now, Lord. Buksan nyo po ang aming mga pandinig, ang aming kaisipan, at lalong-lalo ng aming puso, O Lord, na matanggap namin, O Lord, ang inyong salita. We love you, Lord, and we praise you in Jesus' name. Amen. 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 Okay. So, pahayag, chapter 17. Sa last nating study, nakita natin yung mga huling kahatulan ng ating Diyos. Yung hatol ng mga mangkok, right? And yung ikapitong anghel, binubuhos niya yung ikapitong mangkok, isang loud, isang malakas na tinig nagmula sa templo ng langit, sabi, sinigaw na it is done, right? Ganap na, sabi, or naganap na, sabi niya. So, which means ang kapuotan ng ating Diyos ay ganap na. That's the seventh bowl. That's the seventh last judgment sa mundong ito. Or yung mga ayaw pa rin manampalataya sa Kanya. We always see yung mga sabi, they are referred to yung mga nananahan sa lupa. They are worldly people. Yung mga umiibig sa mundo, at yung isang yung tayo yung umiibig sa Diyos, right? So mga nananahan sa lupa at mga nananahan sa langit, tayo yun, which again, sooner or later pupunta tayo doon. Ang citizenship natin, sabi sa Ephesians, right? Ang citizenship natin ay sa langit, our heavenly citizenship, ang ating pagkamamamayan. So anyways, dito nga ang ikapitong mangkok, ang hatol ng ating Diyos, ang puot ng ating Diyos ay magaganap na. And as the judgment of the last bowl are happening, nakita natin yung mga kidlat, lindol, kulog. Sabi doon sa chapter 16 verse 19, yung ating last pag-aaral nga, sabi, ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlong bahagi. Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak at naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia upang ibigay ang saro ng alak ng galit ng kanyang puot. So, dito binanggit ang Babylonia. Okay? So, pero sabi, upang ibigay ang saro ng alak ng galit ng kanyang puot. Ano itong Babylonia?
Hindi ano, hindi sino eh. Ano itong Babylonian ito? Sa ating pag-aaral, makikita natin yun. Nasabi, hindi lang puot eh. Sabi, hindi lang naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia upang ibigay ang saro ng alak ng galit ng kanyang puot. Hindi lamang puot ng Diyos, ngunit galit ng kanyang puot. It's the fierceness, sabi sa English, the fierceness of God's wrath. Ibibigay dito. So, chapter 17 at saka 18, okay? Ipakikita sa atin ng detalye kung ano nga itong Babylonian ito na sobrang galit at puot ng ating Diyos at ang kasiguraduhan ng kanyang pagbagsak. Okay? So, sa una lamang iyon, itong Babylonian ito na tinatawag dito must be really, really bad. Talagang masama itong, kasi nga, ang ibubuhos ng Diyos sa kanya ang galit ng kanyang puot. So, kung itong Babylonian ito talagang masama, dapat lumayo tayo sa masamang ito, okay? Pagkalayo-layo natin, kapag meron tayong nakitang ganito, layo, okay? Layo tayo. So, let's take a look kung ano nga itong Babylon ito. We'll have to go back in history, okay? Kung saan nagmula itong Babylonian ito. Sa aklat ng Genesis, ang unang aklat ng salita ng Diyos, Genesis. Hindi na natin babasahin dahil mahaba-haba itong teaching. Pero make a note, okay, sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Okay? Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Doon, ini-introduce itong lugar na Babel. Ang tao noon, may isang lengguwahe, sama-sama sila, usap-usap sila, at sila ay nagsimulang magbuild, magtatag ng isang muog na sabi nila na ipararating natin sa langit. Pagkataas-taas natin ito at pupunta tayo sa langit dahil sa muong ito. Diyon ang tinatawag na Tower of Babel or Tower of Babel or muog ng Babel. Babel, Babylon. Doon kinuha ito. Doon sa nagsimula itong Babylon na ito. Yun nga, gusto nilang makarating sa langit sa kanilang sariling lakas, sa kanilang sariling gawa. At sabi pa doon sa Genesis 11:1 to 9 nga, sabi nila they want to make a name for themselves. Gusto nila sila ang maging, if I may say, kung sila ang maging Diyos ng kanilang sarili. Make a name for themselves. Ito talaga ang definition ng relihiyon, right? Ang relihiyon ay ang paggawa ng tao para makarating sa langit. That's every single religion. Kung pag-aaralan natin, yun ang goal. Makarating sa langit pero sa kanilang sariling lakas, which is very different from relationship. Okay? Relihiyon, ang tao gustong pumanhik sa langit sa kanyang sariling gawa. Ang Kristiyano, ang relationship, ang Diyos mismo ang bumaba mula sa langit para bigyan tayo ng relasyon na isang kaloob, isang gift, hindi works. Again, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Okay, yun ang ating kaligtasan, ang pananampalataya sa ating Panginoon, hindi yung ating mga gawa, sabi nga doon. So, itong mga taong ito, iisang kanilang lengguwahe, kaya nga doon, if you remember, pinag-aralan natin noon, matagal na, nilito ng ating Panginoon ang kanilang mga salita. So, hinatulan sila ikinalat sa balat ng lupa, ngunit sa halip na magsisi sila, yung kanilang false religion na yun, na gustong pumanik pa rin sa langit sa kanilang gawa, ikinalat nila sa balat nga ng lupa. Okay, so sa lumang tipan, ang mga records doon, Babylon palagi ay associated, konektado sa idolatry,
pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, blasphemy, pamamusong sa ating Diyos, at pag-uusig sa lahing hinirang ng ating Diyos. It's always connected to that, itong Babylon na ito. Babylon is a false religion. Okay? Yun, hindi siya tao, hindi siya lugar. It's a false religion and also a commercial system na ang Antikristo isi-set up niya during sa panahon ng kapighatian at kukontrol ang buong mundo. Right? We have studied that. Pero for a short season, right? Hanggang 7 years lang siya. Chapter 17, itong pag-aaralan natin, it deals with the religious aspect of Babylon. Ang chapter 18, which is our next teaching, will be the commercial part of it. Okay? Kung iisipin natin, itong dalawang ito, makapangyarihan para i-control ang sangkatauhan. Right? Religion. Inaakit yung mga maraming tao, right? Sa relihiyon. Nakokontrol ang mga tao sa relihiyon. Right? Kung anong kanilang dapat gawin, kung hindi yung iba, right? You understand that. At yung commercial is the same thing. Control ng kinokontrol ang mga tao. So powerful ang mga dalawang aspect ito ng Babylonia. But I would also like to point out na hindi ito continuation ng last bowl judgment, okay? Like I said, noong ibinuhos yung ikapitong mangkok, sabi nung tinig sa langit o sa templo, naganap na. So, ito lang pinakikita kung paano hahatulan itong Babylonian ito. So, it goes back into the tribulation period. Okay? Ipakikita lang sa atin kung paano hahatulan itong Babylonian ito. So, let's begin with chapter 17 verse 1. Ang isa sa mga 7 anghel na may taglay ng 7 mga mangkok ay lumabas at nagsalita sa akin na sinasabi, "Halika rito, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa dakilang patutot na umuupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing ng alak ng kanyang pakikiapid." There's that key. Ang mga nananahan sa lupa, worldly people, makamundong tao, hindi makadiyos. Okay? Sila. So, right away, makikita natin itong patutot na ito. We always say, yung patutot are harlots, mga sa atin tinatawag na mga hostess, right? So, patutot dito, hindi siya tao dahil symbol lang siya. Kasi sabi, yung mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing ng alak ng kanyang pakikiapid. So, kung tao siya, paano niya magagawa yon, right? Makikipid sa mga maraming mga hari at mga lahat ng nananahan sa lupa. So, hindi imposible yun. Okay? Hindi pwedeng gawin ng isang patutot yun. So, it is only a symbol. Okay? Symbol lang siya. At sinasabi dito, umuupo sa ibabaw ng maraming tubig. Yung binabanggit na ito na maraming tubig ay ang sangkatauhan sa panahong yun, sa panahon ng kapighatian. Makikita natin kung sino, sa verse 15 when we get there, makikita natin yun. Mga tao, sangkatauhan, mga mundo, mga wika, sabi. Itong false religion na ito, bulaang relihiyon, has its grip worldwide. Buong sangkatauhan sa panahong yun. Okay? Hawak niya ang relihiyon ito. Yun, one world religion. Okay? So, yung term, yung salitang patutot is often used in a symbolic way sa lumang tipan na dinidescribe ang masamang naging ugali o naging gawa ng mga Israelita noong sila ay sumamba ng mga iba't ibang Diyos. Okay? Write this down and Isaiah chapter 1 verse 21. Makikita niyo yun. They're called harlot. Okay? Patutot. Ang naging patutot ang Israel. Again, Isaiah chapter 1 verse 21. Jeremiah chapter 2 verse 20. Ezekiel chapter 16 verses 15 to 17. Actually,
Kung mayroon kayong panahon, basahin nyo lahat ng chapter 16 ng Ezekiel. Idolatry, pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ang ginawa nila. False religion na naakit ang mga Israelita doon. So, ito nga isang anghel na ito, nasabi, isa sa mga may hawak noong 7 mangkok, sinabi kay Juan na ipakikita sa kanya ang hatol, kung paano niya hahatulan itong world religion na ito, itong Babylonian ito. So, it connects, sabi yung anghel na iisa sa mga anghel na may hawak na mangkok. So, it is connected, itong hatol ng Babylonian ito, konektado sa bowl judgment, yung hatol ng mga mangkok. Hindi yung selyo, hindi sa mga hatol ng trumpeta. So, it's towards the end of the tribulation. Dahil yung mga hatol ng mangkok, yun na ang huli, right? Huli ng mga hatol ng ating Diyos. So, and also, it shows us that ang kahatulan nga ng Babylon ay sigurado at sasabihin ng anghel dito. So, ang anghel, kinuha si John at pinakita niya kung sino nga ang or ano nga itong Babylonian ito. Sa verse 3, sabi, at dinala niya ako sa ilang sa espiritu, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa ibabaw ng isang pulang mabangis na hayop. Ito ay puno ng mga pangalan ng pamumusong at may 7 ulo at 10 sungay. So, isang babae na nakaupo. I-vision ito, okay? Pangitain. Isang babaeng nakaupo sa ibabaw ng isang pulang mabangis na hayop. Natatandaan nyo yung mga mabangis na hayop? Yung pula ang propeta ang una, tapos yung Antikristo. Which we saw sa chapter 13 verse 1. If you can flip back really quick. Chapter 13 verse 1. Yung scarlet, yung mapulang mabangis na hayop nito na sinasabing mayroong 7 ulo at 10 sungay. Tingnan nyo sa chapter 13 verse 1. At ako ay tumayo sa buhanginan sa tabing dagat. Nakita kong umaahon ng isang mabangis na hayop mula sa dagat. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay. At sa bawat sungay ay may 10 pangharing korona at sa kanyang korona ay may mapamusong na pangalan. It's exactly the same description. So ito ang Antikristo. Pero ang interesting dito is that sabi yung babae nakaupo sa ibabaw ng mabangis na hayop. Makaupo siya sa Antikristo. Kapag meron kayong nakitang hayop na mayroong nakasakay sa hayop na yoon, kay kabayo man, kay damulag, o damulag, kalabaw, sino ang nagko-control? Yung tao, di ba? Siya ang nag-guide, siya ang nag-steer doon sa animal, kung saan siya pupunta, kung kaliwa, kung kanan, kung hihinto, right? Yung nakapo, siya ang nagko-control. It's the same here. Yung false religion, ang Babylonia dito, siya ang nagko-control sa Antikristo or religion, I would say. Siya ang nagko-control sa religion ng Antikristo. Ngunit ito ay temporary lamang. Pansamantala lamang. Makikita natin again mamaya, ang Antikristo, siya mismo ang magdo-dominate sa world religion. Hindi itong Babylonia. Okay? Kukupuin. So, excuse me. Hindi na naalis-alis itong ano ko sa lalamunan, yung nangangati. Anyway, so, the woman, ang Babylonia dito, ang false religion, pansamantalang mamumuno sa relihiyon ng Antikristo. So, later on, we will see papatayin siya or mawawasak ang relihiyon na ito. So, let's continue sa verse 4. Ang babae nakasuot, so more description ng Babylonia. Ang babae nakasuot ng ube at pulang mga damit.
Siya ay nagayakan ng ginto at mamahaling mga bato at perlas. Siya ay may isang sarong ginto sa kanyang kamay. Ito ay puno ng mga bagay na karumal-dumal at karumihan ng kanyang pakikiapid. Sa kanyang noo ay may nakasulat na isang pangalan, Hiwaga, ang dakilang Babylonia, ang ina ng mga patutot at ng mga karumal-dumal sa lupa. At nakita ko ang babae na nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. So, itong false religion na ito, itong babae, itong Babylonia, mayaman. Actually, sobra ang yaman. Right? Ginto, mga mamahaling bato, nakasuot ng ube at pulang damit, ube at pulang damit, they are symbols or colors of royalty, mga hari. At ng hari, reyna, lahat yung mga royal families ka noon. Symbols din ng kayamanan, prosperity, kasaganaan, at kayamanan. Kaya nga kapag nagbibigay ng anong kulay ng mga envelopes na binibigay kapag Pasko, red envelopes, So, mayaman. Tapos, yung kanyang kasuutan. Actually, yung mga kapag dumarating yung mga presidente, again, mga royalty, ano yung kulay nung carpet na dinadaanan nila o niyayapakan nila? Red carpet. Kapag sinabi mong red carpet, mataas na. That's the colors, right? Ang kanyang damit, hindi lamang expensive, pero again, decorated pa with precious stones, mga mamahaling bato. Ngunit sa lahat ng kayamanang yun na pinakikita dito, puno rin siya ng mga karumal-dumal sa lupa. Lahat ng ito ay puno ng mga bagay na karumal-dumal at karumihan ng kanyang pakikiapid. Spiritual fornication. Pakikiapid spiritual is idolatry. Sinasamba ang kayamanan, sinasamba ang kasaganaan, lahat-lahat. Okay? It's part of that false religion. So, sa atin, it is better to be poor, ngunit malinis, kaysa sa mayaman nga, ngunit marumi naman, o karumal-dumal ang mga ginagawa. Okay? Mas mabuti pang, hindi naman tayo lahat, hindi naman may kadukhaan Pero, tama, yung sapat, mas maigi, mas mabuti pa yung sapat kaysa sa, sapat, pero malinis ang buhay, kaysa nga doon sa mayaman nga, ngunit marami naman, which maraming nakikitang gano'n, actually, just last night, kagabi lamang, mayroon akong napanood dyan, yung, I search YouTube, nanonood na ako ng mga YouTube, gano'n. Yung mga, pinakita yung mga 10 most corrupt people sa Pilipinas. Yung mga corrupt, ang yayaman, ang daming pera ang mga ninakaw, okay? Merong si Bong Revilla, si Macapagal, si GMA, tapos yung asawa niya, ay ang daming nakita, pero ang dami-daming pera. Pero tingnan mo naman, kapag hindi sila nagsisi, anong kanilang kararatnan? Lawa ng apoy. It's better to be poor and clean than rich but dirty. Right? So wag tayong mainggit sa mga mayaman na marumi naman ang buhay. Let's just pursue malinis na buhay, okay? Dahil mas mahalaga sa mata ng ating Diyos yun. 1 Timothy 6:6 sabi, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. 1 Timothy 6:6. Actually, yung kasiyahan na yun is kontento. Sabi, godliness with contentment is great gain. Godliness, makadiyos, with contentment, kontento sa buhay, kung ano yung binigay ng Panginoon, is great gain, malaking kapakinabangan. So, pinagmamalaki pa, pinagyayabang pa nitong Babylonian ito
Itong babae, sabi dito, ang kanyang karumihan. Sa halip na itago, sabi sa kanyang noo, nakasulat, nakasulat, pinagyayabang pa. Sabi doon, hiwaga ang dakilang Babylonia, ang ina ng mga patutot at ng mga karumal-dumal sa lupa. Kung iyon ang iyong karakter, ipagmamalaki mo ba? Pero dito, pinagmamalaki pa niya. She is, sabi, an ina ng mga patutot, ina ng mga false religions ngayon, ipagsasama-sama niya, like I mentioned a while ago, harlot, okay? Ang patutot ay metaphor or inahihiling tulad, katulad. May namdamdam yung dila, maano na, matanda na. So, katulad. Okay? Siya ay patutot ay sabi katulad ng false religion, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, spiritual fornication, adultery. Okay? At sabi niya dito, siya ang ina ng mga patutot. So, that means lahat ng mga false religions sa mundo ngayon at sa panahong iyon, mag-iisa-isa sila at siya ang magiging leader. Right? This great Babylon na tinatawag dakilang Babylonia, sabi, Catholic man o Muslim or Hindu or Buddhism o yung mga kulto o yung mga tinatawag nilang Kristiyano ngayon pero hindi naman tunay, lahat sila magiging under nitong one world religion, itong Babylonian ito. It's a world religion. So, anything that is worship, okay, lahat ng mga relihiyon na sinasamba sa halip na ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Biblia, ay false religion. Bulaang relihiyon yun. So, lahat sila, they will be okay. Right? Kung ginagawa na nila ngayon, tapos itong isang kung matatawag natin organisasyon na ipupulong sila lahat, okay lang sa kanila. Because they already done it. They're already doing it. Ginagawa na nila. Ngayon, lalaki pa sila. So, malaking talagang tukso sa kanila, and they will fall for it. Kaya sabi, siya ang ina ng mga patutot. Ina ng mga lahat ng false religion na pag-iisa niya sa panahon ng kapighatian. Sinasabi pa rin dito, ang babaeng ito nalasing sa mga dugo ng mga banal at mga namatay para kay Jesus. Throughout human history, many saints, maraming mga banal, maraming mga nananampalataya ay pinatay na sa pangalan ng relihiyon. Right? The Romans, alam natin, yung mga Romano, ng panahon ng ating Panginoong Jesus, and even before that, and after that, maraming pinatay ng mga Kristiyano. Sinusunog sila, pinakakain sila sa mga leon, ginagawa silang mga sports spectacles, Anong kanilang relihiyon? Ang pagsamba sa kanilang mga emperor. Right? They had emperor worship. Ang tingin nila sa kanilang mga emperor ay mga Diyos. Itong Babylon, yung alam nating Babylon noon, yung under kay Nebuchadnezzar, di ba pinatay nung itinayo niya yung gintong rebulto? Sabi, lahat ng hindi sumamba sa rebulto ay papatayin sa aklat ni Daniel. So, today, sa panahon natin, mga Islamic countries, mga Muslim na pinapatay nila yung mga Kristiyano. And it's religion. The future, itong panahon ng kapighatian will be no different. Gagrabe pa. Kung wala yung tatak ng Antikristo, papatayin ka, right? They will hunt you down and kill you. So, gagawin din itong Babylonian ito, the future world religion. Papatayin ang mga Kristiyano. And John stood amazed, namangha si Juan dito sa babaeng ito na nakaupo sa
maraming maraming tubig at yung Antikristo, yung pulang mabangis na hayop. Pero hinahangaan, hinangaan, napahanga si Juan mismo. Kaya tinanong siya ng anghel. Sabi sa pagpatuloy natin sa ikalawang bahagi, last part ng verse 6, okay? Nang makita ko siya, yan, ako ay namangha ng labis na pamamangha. At sinabi ng anghel sa akin, bakit ka namangha? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga tungkol sa babae at tungkol sa mabangis na hayop na nagdadala sa kanya. Ang mabangis na hayop na may 7 mga ulo at 10 mga sungay. Ang mabangis na hayop na iyong nakita ay ang sa nakaraan ngunit hindi ang sa ngayon. Siya ay aahon mula sa walang hanggang kalaliman at patungo sa kapahamakan. Ang mga taong nananahan sa lupa, sila na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, simula pa ng itatag ang sinlibutan ay mamamangha patungkol sa mabangis na hayop. Kapag nakita nila ang mabangis na hayop na ito na siyang sa nakaraan, ngunit hindi ang sa ngayon at siyang darating pa. There's many complicated verses doon. Pero it's pretty much ang anghel, sinasabihan si Juan, ano ba, ba't ka namamangha? Ba't mo hinahangaan ang babaeng ito? Masama siya, She's clearly connected with the Antichrist, right? Sinasakin niya yung Antikristo. Di ba ngayon, it's easy to admire false religions, Yung mga kulto, yung mga iba't ibang relihiyon, kasi nakikita natin yung kanilang kayamanan, ang kanilang kagandahan, karangyaan. Tingnan niyo yung ang kanilang mga bahay-sambahan. Well, kahit in church, bahay-sambahan pero hindi naman tunay na Diyos ang kanilang sinasamba. Bahay-sambahan pa rin, kaya lang fake ang Diyos nila. Look at their churches, kung gaano kalaki, ang kanilang mga leaders, kung gaano kayaman, It's easy to admire, nahangaan ang mga false religions. But stay away from them, stay far from them. Kaya nga marami, nakakalungkot na marami ang nahuhulog sa kanilang deception, kanilang kasinungalingan, ang kanilang, because yung nakikita sa labas, maganda, mayaman, marangya, lahat-lahat, So, lumayo tayo, okay? Stay away, stay far from false religions. Yun ang ating title, It also states dito sa verse 8 na yung mga nananahan sa lupa, again, yung mga hindi nananampalataya, worldly people, makamundo, ng mga nananahan sa lupa, sabi, namangha sa Antikristo, yung beast, yung mabangis na hayop. Ngunit notice, sino yung mga taong namamangha o ina-admire, hinahangaan ang Antikristo? Ang mga tao na hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Worldly, makamundo, hindi makadiyos. Kanino tayo nakasanib? Anong pangkat tayo? Are we part of that group? Yung mga nananahan sa lupa? Yung mga makamundong tao? Hindi dapat. Tayo dapat ay yung tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo at ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, hindi natin dapat hinahangaan yung mga churches, mga iglesia na tinatawag na hindi naman sinasamba ang tunay na Diyos. Antikristo sila. So, don't admire them. Huwag niyong hangaan. Huwag kanyong makisanib sa kanila. Lumayo. Dahil sa huling panahon, sila ang madadaya ng Antikristo at sila lahat ay magiging siya ang kanilang magiging ina. Okay? So, tayo ay tinatawag tayong banal, mga banal saints, right? So we are called to be separate. Hiwalay tayo
sa gawain ito. Hindi lamang dapat nating hinahangaan ang mga taong ito, ang mga iglesyang ito, or importantly, huwag tayong maging kabahagi ng kanilang mga ginagawa. Okay? So, alright. Verse 9. Dito ay kailangan ang isang kaisipan na may karunungan. Ang 7 ulo ay kumakatawan sa 7 mga bundok na kinauupuan ng babae. May 7 mga hari doon. 5 sa kanila ang bumagsak, ang isa ay sa ngayon, ang isa ay hindi pa dumating. At kapag siya ay dumating, siya ay kailangang mananatili sa sandaling panahon. Sandaling panahon, that's a key word. Okay? Sandaling panahon lamang siya. Verse 11, ang mabangis na hayop na siya ang sa nakaraan at hindi ang sa ngayon, siya rin ang pangwalong hari at mula sa 7 mga hari. Siya ay paroroon sa kapahamakan. There's another key. Pupunta siya sa kapahamakan, itong Antikristo. So, don't worry about him. Okay? He will be destroyed. Ang 10 sungay na iyong, verse 12, ang 10 sungay na iyong nakita ay ang 10 mga hari. Hindi pa nila natanggap ang kaharian. Subalit, sila ay tatanggap ng kapamahalaan mula sa mabangis na hayop upang maghari ng 1 oras. Ang mga haring ito ay may iisang kaisipan. Ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa mabangis na hayop. Ang mga haring ito ay makikipagdigma laban sa kordero at lulupigin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Ang mga tinawag niya at hinirang at ang mga tapat ay yaong makakasama niya. See, there's 2 groups, ano? Yung nakasama sa kordero at yung nakasama sa Antikristo, ang mabangis na hayop. Maraming mga commentators, tagaturo ng Bible, very difficult itong verses na ito. Like I said, marami ang nakakalito, ano? Pero the best interpretation na nakita ko, okay, which I'm not saying this is the right one, okay, it's just the best interpretation na nakita ko, yung 7 ulo ay 7 kaharian na na-influensya na ng Babylonia or ang false religion. 5 sila, or 7 kingdoms. Una, yung sabi, yung 5 wala na. So, Egypt, famous sila sa marami nilang mga Diyos-Diyosan, ano? Assyria, Babylon, kay Nebuchadnezzar at yung mga iba pang hari nila, ang Persia, 4, at ang Greece. Okay, 5 sila. Yung 5 yon wala na. Right? They're gone. I mean, as far as being world powers. Yung ika-6 na kaharian, sabi, ang isa ay sa ngayon, right? 5 sa kanila ang bumagsak, yung 5 sila. Ang isa ay sa ngayon, panahon ni Juan, sino ang namumuno? Romans. So yung ika-6 na kaharian ay ang Roman government or Roman rule, okay? And then yung sabi, ang isa ay hindi pa dumating, binabasa ko sa verse 10 yan, ang isa ay hindi pa dumating, at kapag siya ay dumating, siya ay kailangang mananatili sa sandaling panahon. Yun ang rule ng Antikristo. 7 years lang siya. Okay? So, yun ang, like I said, best interpretation na ano ko. But remember, siya ay paroroon sa kapahamakan. So, he will be judged. Papahamak lang siya. Yung 10 sungay ay 10 hari na walang kaharian. Pero ang Antikristo ibibigay sa kanila. Yung 1 oras, sabi, 1 oras lang sila maghahari. It's again metaphor, or yung hindi lang 1 oras, pero ang sinasabi doon makuyad. What's makuyad? Konti, hindi konti, maliit. Makuyad. Okay, kayo nang balang mag-translate doon. Yung brevity kasi sa English eh. So, yung 60 minutes na yun, hindi oras na ay sabi 1 hour ang kanilang pamamahala. Short lamang yung kanilang pamamahala. Hindi 1 oras na literal na 1 oras. Okay? So, sandali lamang ang kanilang
paghahari. Again, sabi ko nga kanina, yung exact meaning ng propesiyang ito, hindi malinaw na, yun nga, yung mga lahat nag-aaral ng Bible, yung mga scholars, nahihirapan din sila dito. But ito ang ano ko, is that hindi naman dapat tayong ma-concern, right? Dahil kung tunay tayong nananampalataya, wala na tayo dito. Kapiling na natin ang ating Panginoon sa langit. So, kung sino man yung 7 hari, kung ano yung 7 hari, o yung 10 sungay or whatever, it doesn't really concern us. Kung tunay ang ating pananampalataya. Palagi kong inuulit, dinidiin yung tunay. Dahil maraming mga bulaang Kristiyano. Okay? So, hopefully wala sa atin dyan. If there is, please repent and then, follow Jesus na buong puso. So, important point dito. I have some important points. Yung mga hari, sabi sa verse 13, ang mga haring ito ay may iisang kaisipan. Ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa mabangis na hayop. Okay? Tayong mga Kristiyano, dapat may iisa rin tayong kaisipan. Kung sila sinasamba or naglilingkod sila sa mabangis na hayop at iisang kanilang kaisipan, dapat tayo may iisang kaisipan na paglingkuran ang tunay na Kristo, ang tunay na hari ng mga hari, ang tunay na Diyos. Sa Romans chapter 15 verses 5 and 6, you can just write it down and read them later, okay? Medyo mahaba-haba na. Sabi doon, Romans chapter 15 verses 5 and 6, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng pagtitiis at pagpapalakas loob upang magkaroon kayo ng iisang kaisipan sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Gagawin niya ito upang sa nagkakaisang kaisipan at nagkakaisang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Right? Dapat iisa ang kaisipan natin. Katulad ng mga haring yun na iisang kaisipan na sinasamba ang mabangis na hayop, ang Antikristo. Tayo dapat ang Diyos. And notice din, ang Antikristo, again, hindi naman siya original. Okay? Ginagaya lang ang ating Panginoon. Remember, noong nagpanggap siyang namatay daw, pero hindi naman, nabuhay daw muli, pero hindi naman, right? Gaya-gaya lang siya. Dito, sabi, siya ang yung 10 hari, right? Siya ang hari nung 10 hari, right? Ibibigay yung kapangyarihan sa kanila. Sino ang tunay? Sabi doon, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Sino siya? Ang ating Panginoong Hesus. Siya ang tunay na hari ng mga hari. Hindi yung Antikristo. Gaya-gaya lamang siya. At besides, they're all losers. Talunin sila dahil makikipagdigmaan sila laban sa kordero, sabi by Jesus, ang ating Panginoon, talo sila. Walang laban. Ito ang tinatawag na Battle of Armageddon. Okay? Hindi ito matagal na paglalaban. Hindi. Salita lang ng ating Diyos, salita lang ng ating Panginoon ay lulupigin sila lahat. Okay? Mabilis lang. Hindi naman, sabi nga, hindi sila magtatagal. So, verse 15. Sinabi ng anghel sa akin, ang mga tubig na iyong nakita, ayon, yung kanina, ang mga tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga tao at napakaraming tao at mga bansa at mga wika. Ang 10 sungay na iyong nakita sa mabangis na hayop ay mapupuot sa patutot at siya ay kanilang wawasakin, huhubaran, kakainin ang kanyang laman at susunugin sa apoy. Siya yung mga hari, ng hari nila ay ang Antikristo, itong false religion na ito, itong babaeng nakaupo sa mga maraming tao, sabi, wawasakin nila, papatayin nila, gugupuin nila itong false religion na ito. So, sabi ko kanina, temporary lang yung kanyang paglilid doon sa Antikristo, yung kanyang relihiyon. Bakit niya gagawin yun?
Dahil ang Antikristo, ang gusto niya, ang nais niya, ay siya lamang ang sasambahin sa kanyang reign, sa kanyang paghahari. Okay? Wala ng Buddha, wala ng Muhammad, wala ng kung sino-sino pa yung mga or Dalai Lama, yung mga wala na, siya lamang. Kaya gugupuin niya lahat yun, aalisin niya lahat, at siya lamang ang gustong niyang sambahin. Lahat ito masamang plano ng Antikristo. Pababayaan lamang itong false religion na itong Babylonia na maghari or mamuno ng sandali lamang para lamang makuhan lahat yung mga iba't ibang relihiyon ngayon sa mundo. Yung mga bulaang relihiyon, iisahin lamang niya, and then aalisin niya, siya na lamang. Kala niya matinik siya, hindi. He thinks, Antikristo, akala niya siya ang may control. Akala niya marunong siya. Akala niya siya ang nang hari ngayon, no? Na siya ang main attraction, na siya lamang dapat ang sambahin. Hindi pa rin. Ang katotohanan, ang Diyos ang nagko-control sa lahat. Sa mga gawain ito, Diyos pa rin ang may control. God made it happen. Tingnan nyo sa verse 17. Ito ay sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin nila ang nais niya. Sino ang ang Diyos ang nagkokontrol. Gagawin nila ito na may iisang kaisipan at ibibigay nila ang kanilang mga paghahari sa mabangis na hayop hanggang sa lubos na maganap ang mga sinalita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang lungsod na naghahari sa mga hari sa lupa. God is in control. He was in control. Lahat ng history, mga nakaraan, God was in control. Lahat ng nangyayari ngayon, God is in control. At ang mangyayari pa bukas and forever, God will be in control. This is future, but nakikita natin, God is in control. So, yung points natin, better to be poor and clean than rich but dirty. Okay? Mas mabuti na yung sapat lamang ang ating buhay pero malinis ang ating pamumuhay, makadiyos. Hindi, wag asama-samin yung mga kayamanan pero marami naman ang buhay. Okay? Wag tayong mainggit sa kanila dahil ang kanilang kahahantungan, ang kanilang paroroonan hindi maganda kung hindi sila magsisisi. Okay? Again, godliness with contentment is great gain. Mas mabuti, mas maganda sa mata ng ating Diyos. Point number 2, tayo ay tinawag na mga banal. So tayo dapat ay hiwalay sa mga gawain ng mga bulaang relihiyon. Huwag nating hangaan yung mga tao na ginagawa nila yun, kung ano man ang ginagawa nila, at huwag tayong makibahagi sa kanilang mga gawain. Okay? Point number 3, tayo mga Kristiyano na dapat iisa ang kaisipan sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang tunay na Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. At point number 4, ang ating Diyos ay ang nagkokontrol sa lahat. Kahit ano pa man ang nakikita natin sa ating mga personal na buhay, o kung ano man ang nangyayari sa mundo ngayon, siya ang may control. Sabi pa, hinahawakan niya tayo sa kanyang mga kamay, right? Nasa kamay niya tayo. So, don't be afraid. No fear. Maghintay lang tayo sa kanyang gawain. Okay? Magpapakita rin siya. Kukunin niya tayo. Pangako niya yun. Magtiwala tayo sa kanya. Okay? Magtiwala tayo sa kanya. He is still in control and will be in control now and forever. Amen? Amen. So, pamanhin, again, natagalan tayo ng konti. Hopefully, it's okay with you. Let's pray. Father, thank you, Lord, sa inyong salita. Thank you, Lord, sa inyong babala
ng inyong mga salita na huwag kaming madamay, matangay ng mga bulaang relihiyon ngayon na nakikita nga sa labas na marangya, mayaman, maganda, lahat-lahat na akala namin kung minsan ay mabuti, kundi marumi naman, O Lord, sa looban dahil hindi sinasamba ang tunay na Diyos na Ikaw yun, Lord. Ikaw lamang ang tunay na Diyos, Ikaw lamang ang tunay na Panginoon, Ikaw lamang ang tunay na Hari namin, O Lord. So, tulungan niyo po kami na mag-iisa ang aming kaisipan, Lord, sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong salita. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong mga pangako na babalikan niyo kami, O Lord. Iuwi niyo kami sa mga tahanan namin na iniihanda niyo para sa amin, O Lord. Salamat po, Panginoong Jesus. We love you. We praise you. In Jesus' name. Amen. Amen. Bye-bye. See you next time. Love you.